Ikalabimpitong kabanata, si Basilio. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Bakol, malaking basket na maluwang ang bibig. Palikwas, mabilis na pagbangon. Dumaloy, umagos. Impit, mahina at pigil na tunog. Kwartel, himpilan ng mga kawal. Nabuwal, natumba. Nakabulagta, nakadapa o nakatihaya. Nanghihilakbot, natatakot. Napalugmok, napaupo o napasandal dahil sa labis na panghihina. Nasira, namatay, namayapa na. Sinita, pinagbawalan, tinawag ang atensyon. Umimik, gumibo, nagsalita. Nagulantang si Sisa nang dumating si Basilio na may sugat sa ulo. Dumadaloy ang masaganang dugo doon. Ipinagtapat ng binata na siya ay hinabol ng mga gwardya sibil at pinatigil sa paglalakad. Dahil daw sa takot na parusahan at paglinisin sa kwartel, tumakbo siya, kaya't binaril at nadaplisan ng punglo sa ulo. Dagdag pa niya, naiwan si Crispin sa kumbento na nagbigay ng bahagyang ginhawa kay Sisa. Pinakiusapan ni Basilio ang ina na huwag ipaalam kanino man ang tunay na dahilan ng kanyang sugat at sabihing nahulog na lamang siya mula sa puno. Nang tanungin ni Sisa kung bakit naiwan si Crispin, ipinaliwanag ni Basilio na napagbintangan itong nagnakaw ng 2 onsa. Ngunit hindi niya sinabi ang matinding parusang natanggap ng kapatid sa kamay ng sakristan mayor. Napaiyak si Sisa sa habag sa anak at naghimutok sa mapait na katotohanang ang naghihirap lamang ang madalas magdusa sa mga ganitong pangyayari. Hindi kumain si Basilio at napansin niyang dumating ang kanyang ama. Alam niyang sa tuwing dumarating ito, si Sisa ay nasasaktan. Sa kanyang pananaw, mas magiging mabuti ang kanilang buhay kung sila na lamang mag-iina ang magsasama, na labis na ikinalungkot ni Sisa. Habang natutulog si Basilio, binangungot ito. Sa kanyang panaginip, nakita niyang si Crispin ay walang habas na pinalo ng kura at sakristan mayor hanggang sa mawalan ng malay. Dahil sa matinding pagkagimbal, nagising siya sa sariling pag-ungol, kaya't ginising siya ni Sisa. Tinanong siya ng ina tungkol sa panaginip, ngunit hindi niya ito ipinagtapat. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang mga plano para sa kanilang kinabukasan. Nilayon niyang ihinto ang kanilang pagsasakristan at kukunin si Crispin kinabukasan. Ihilingin niya kay Crisostomo Ibarra na kunin siyang pastol ng baka at kalabaw. Kapag siya ay lumaki na, magnanais siyang bigyan siya ni Crisostomo ng kapirasong lupa upang mapagyaman at mapagtamnan. Sa kanyang pagsusuri, nakita ni Basilio ang posibilidad ng pag-unlad sa kanilang pamilya. Makapag-aaral si Crispin kay Piloso Potasio at si Sisa naman ay hindi na magpupuyat sa pagtatahi upang mabuhay. Bagamat nasiyahan si Sisa sa pangarap ng anak, lihim naman siyang napaluha nang mapansing hindi man lamang isinama ni Basilio ang kanilang ama sa mga plano niya.